Okay, dumako na po tayo dito sa isang expose po ni Sentry at maganda po ito. Pakinggan natin. Bang Sentry or... Ano yung gusto Yeah, I niyo? think he said Any, Sunny. Sunny. Sunny yung nickname ko. But ito, a lot of people call me Sentry. Parang yun yung naging tag. So, either. Alright. Oh. Okay, Okay, good. Sentry So, or I Senator love that he Sunny. mentioned about, and umamin naman siya, na bilang, maybe he was in his teens or early life. He was saying na, yeah, one of the distractions was like girls. Huh? So, parang, are you the type of person, sir, na na-distract sa studies, or ever since you've been an achiever? Actually, hindi ako parang ang distraction yung studies parang gano'n. Yung So distraction medyo yung studies. I'm a sociable person. So alam niyo na, growing up gano'n So, ang studies, ang distraction sa love life niya that Sa love time. life. Social life. Sa social life lang to. Ganun. Maano ka talaga, mapalakaibigan. Hindi, basta growing up, the usual I would like to believe na I had a normal teenage life, parang gano'n. Pero ibang klase talaga sa eskwela, cum laude sa PMA, pagkatapos scholar sa UP, ibang klase talaga, no? Pero eventually, sir, napunta kayo sa Philippine Navy, no? Yes. You were a former lieutenant sa Navy. Ano, kung matanong ko lang, ano para sa'yo ang pinaka-memorable achievement mo ng naval career mo? What for you is one thing that sticks out? Okay. Kasi ang dami. Sa military profession kasi, pagka nagkaroon kayo ng gunfight, parang yan yung yung pang-boost ng nyo Gunfight? ng machismo, di ba? So may mga ganong engagements, naval engagements. Diyan kasi yan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi area yung first na assignments ko. So very active yung unit namin. Ganon. But hindi, while yun yung kumbaga ikinatutuwa ng mga sundalo, but ang pinakang memorable sa akin at saka yung pinakang crowning achievement would be to be part of this yung rescue doon sa Ay, Princess of lumubog na the barko, Orient. yeah. Oo. Yeah. So back in 1998 yun o 1999, and yung barko lang namin yung naka-rescue ng mga survivors kasi we were the first to really go out at at the peak nung typhoon nung lumabas kami kasi the other ships opted not to rescue during the early stages kasi baka yung barko nila ang lumubog. So kami, we went out at marami kaming nakuha survivors, 32. Yeah. Wow. Ito ba yung MV Princess of the Orient, sir? Yes, yes. Yes, And oo. Sentry, maliban doon, ang alam ko kasi mahilig kang mag-apprehend ng mga poachers, ng mga illegal loggers, no? At kumusta naman yun? Di ba nakakatakot yun ang ginawa niyo po? Have you ever been scared for your life, sir? Siyempre, normal naman ako na nakakaramdam din ng mga ganyan. Alam mo, ang gusto ko kay Sentry talaga, ngayon ko lang na-realize, dati kasi DDS tayo Aray ko! Di ba? Dati po DDS tayo Talagang galit na galit ako dito. Sabi ko, trililing, sundalong kanin. Pero ngayon, nare-realize ko na po yung ginagawa niya talaga is for accountability. Nare-realize ko na So, ibang klase tong taong na to. Hindi kayang tawaran ng prinsipyo. But pagka kasi may naval operation, yung adrenaline nyo yun ang nangingibabaw. Yeah. Siguro, nag-overcome nung fear, whatever fear that you have. So, yan, early on, pagka-graduate namin noon, nagkaroon yung Ipil massacre. I don't know if you remember that. Okay. Mid-90s, yung Abu Sayyaf, ni-raid nila isang town sa Zamboanga del Sur, no? At yung barko namin was the first to respond. Hinahabol yung mga Abu Sayyaf noon, so they were stuck in this island. So blockade kami, naval gunfire support. So mga ganon. Yeah. Alam mo, partner, no? Maiba ko ha. Yeah. Kasi meron siyang something about the procurement system Yeah. Bagitin ko lang, Sentry, kasi may kilala po ako noon. Hindi ko nababanggit ko sino. Yeah, go Okay? ahead, Doc Lego. And procurement officer yon. And then nakikita ko kung paano siya alam niyo na, Yeah. nakakanakaw. And then I think meron nabanggit sa inyo na inayos niyo po yan. So, nung nasa Naval Education and Training Command ako, I was designated as the procurement officer. So, yun yung, kumaga, first-hand view ko sa corruption. No? And how old And- were you back then, sir? I think I was
siguro mga 30 years old ako. 30 ganyan, years old, or yeah. 29, ganyan. Ilang taon ka na ba ngayon, sir? I'm 54, turning 55. Parang hindi ka sure sa edad mo, sir. Tapos, Grabe, 54 na pala si Sentry. Ang pogi pa rin, no? Oh, sang ina, no? Aray ko. Grabe, no? 54 na, pogi pa rin, no? Aray ko. No? Samantalang si Marcoleta po, no? 20 years old, mukha ng ano eh. Si Marcoleta, 20 years old siguro. Isipin yung mukha ni Marcoleta ng 20 years old. Ano mukha ng 90 siguro yun? Aray ko. Ako, ilang taon na ako? 35 pa lang ako eh. Aray ko. 35. talaga matatakotin ko, talagang matapang. Oo. So that made me think kung sobrang tapang niya sa politics, sa pagiging militar. Nagtataka ko, like, sir, matapang ka din po ba sa pag-ibig? Uy, pag-ibig Uy. naman, no? Oops. Hindi, ganito, no? Even, pati nga sa mga... Grabe kayo, pag-ibig na to, Tama nga, pag-usapan natin pag-ibig ni Sentry. Puro na lang no? Puro na lang korupsyon, eh. Ano kaya yung pag-ibig neto? Yun ang gusto ko itanong dati. Aray ko. Alam mo, yan ang gusto ko itanong sa kanya nung na-interview ko siya, eh. Nakakalimutan ko lang, eh. Gusto ko ang tanongin anong model ng gel niya, eh. Kasi ang ganda ng buhok niya, eh, no? Ang ganda ng buhok ni Sentry. Yung kahit manggugulpi na siya, hindi pa rin naggagalaw, eh. Ano kaya gel mo, Sentry? Ano po bang tatak ng gel nyo? Mga ganon, eh. Maiba naman. Ang tanong sa akin, pati ba sa mga anak ko, stricto ko, ganyan. Parang iba, eh. Iba yung persona. Work is work, sir. Yeah, Gotcha. very different. At even my friends could attest to that. Maaring ang impression eh parang ang bato o stiff, Oo, di ba? kasi kahit kami, sir, when we've met you, so I was wondering, may soft side ba si Sir? Malambing ka ba, sir, sa mga kaibigan mo? O, are you? Ang nangyari, we were detained for 7 years. Okay, gotcha. Yes. Grabe, tagal pala nung awkward na yun, no? 7 years. Ako yung parang joker of the ako yung Ikaw ang light. Yeah. Napapag-usapan natin kanina yung katapat. Joker pala to si Sentry. Parang hindi. Pag kinausap niyo po siya, parang ayaw mong biruin, eh. Tigang ka niyo. Hindi kinamayan ko yan. Sentry, maganda. Idol ko po kayo, eh. Dati, DDS ako. Niyayari kasi, okay lang yun. Anong problema? Titigan ka niyo. Takot ka, eh. Takot ka. Titigan ka lang, matatakot ka na, eh. Titigan ka lang kanyo. Aray ko. Okay. Simula na tayo. Opo, magsimula na nga po tayo, eh. Aray ko. Abangan nyo, Vengador, papasabugin namin ang buong social media. Abangan nyo. Vengador, may malaki kaming project. Vengador, anak ko, abangan nyo. Sasabog ang buong social media. Abig sa inyo. Sana. Siguro, ito na yung time na madidiscover na ako ng ABS-CBN. Pero pangako ko sa inyo, sa gaganapin namin sa Vengador, kung nag-usap na kami ni Mike Cervera, ni Koy, ni Direk Freddy, kung madiscover mga kami ng ABS-CBN, like GMA, like different platforms in the mainstream media, we will decline it immediately. Aray ko. Never. Never po. Hindi namin tatanggapin ang anumang offer sa amin ng ABS-CBN at GMA. Hindi. Dito lang tayo. Hindi namin kayo pagpapalit. Aray ko. Okay? Okay? Kasi yun talaga breaking the record po yun, eh. May breaking the record po yung mangyayari sa social media na yun. Matinding interview po yun. Matindi. Ang niya, di ba? Tapos he mentioned about his incarceration for 7 years. Yes. Pero siguro patuloyin natin si Sige, kikwento ni Sir Sentry. May nagsabi kasi dito kanina na, asan na ba yon? Hindi ko na mahanap sa YouTube na ang memorable, ito si Primo Escobar, ang memorable niya yung gulo na nangyari sa Oakwood Hotel. Oo, kasi di ba yung the Oakwood Mutiny, noong July 2003 versus the Arroyo administration along with Army Captain Gerardo Gambala. Yan po, which resulted in... Your Filipino page, thank you.
a court martial and you being detained for 7+ years, dito ka nakilala ng nakararami. Diyan ako mismo diyan ko siya nakilala. Because of the really? Oakwood Mutiny, no? Ilang taon ka lang noon? Wag na nating sabihin ko ilan. Pero more or less pareho kami. We're Gen Z eh. Oo, umamin ka, So, DJ, kasi Gen- nasabi Umamin ka, ni Senator. Nasa pareho kaming we are in the same box. Oo. Generation. Yes. Okay, Oo. gotcha. We are in our 50s. Oo. So, in that sense, kasi 'di ba a lot of people say that the Oakwood Mutiny wasn't a success. Pero nakilala ka eh. And the message that you wanted to bring forth, yun po nag-stick yun sa mga tao, sa Pilipino, no? It left a mark with the Filipino people. So in that sense, successful pa rin siya as far as a lot of people are concerned. And we'd like to thank you for doing what you did, Yeah, so- back in 2003. Pero knowing what you know now, meron ka bang gagawin na iba? Is there anything that you will do differently back then? Yeah, and talk to us about Okay, the detention. alam nyo, looking back, palaging, lalo na sa loob ng kulungan, may mga ganyang reflections What could we have done differently? Yes. Pero ang situation kasi noon, aside dun sa corruption sa military, na yung sira-sira yung mga gamit, then yung mga ibang commanders, binibenta yung bala at baril sa kalaban na pumapatay sa mga Then, yung pabaon system, basta talagang sobrang It's corruption. really bad, yeah. Ngayon, ganun din yung sa national government noon, si GMA, kaliwat kanan yung corruption. Pero aside from that, meron kasing inuutos dun sa mga kasamahan namin na pumatay ng mga civilians. So in this particular case, mga operations, mga pasabog sa iba't ibang lugar yan. They can Google that. Ayan, sumabog yung Davao Airport, yung Sasa Wharf. Alam niyo, dalawang beses yun So, the Davaoenos may hate me now, But noong 2003, isa sila dun sa mga pinaglalaban namin nun kasi marami namatay noon. Tapos yung Cotabato Airport, yung maraming sumasabog. Alam mo, shoutout sa Donggalo tuloy. Shoutout sa Magdalo, Shoutout po sa Magdalo. Dahil ngayon lang po nare-realize ng maraming tao ang true ang tawag dito, totoong pinaglalaban ng Magdalo. Kasi po noon dati po, nung panahon ng mga Duterte, ang Magdalo po, at ang panahon ni Gloria, ang Magdalo ay parang iba po ang mindset ng tao Pagdating po sa Magdalo, ibig sabihin, mga revolutionista, parang dinidikit sa RAM o yung mga Gringonasan style. Pero ngayon po, nare-realize natin na iba pala ang kapag sinabing Magdalo, iba po talaga ang pinaglalaban. Korupsyon, panglalamang, di ba? Injustice, pagwawalang ya sa ordinaryong mamayan. Shoutout Magdalo, palakpakan nga natin. Manila Manila Passage. Yeah. Yes. Wow, So fast. is that actually connected? Ibang na yon. Kasi yung iba na. 2003, yun yung mga issues namin, di ba? Kaso after nun, di ba nagkaroon ng Hello Garci, yung umamin mismo si GMA na nandaya siya, no? At may isang part doon sa Hello Garci tape na sinasabi ni Garci na sabi niya, "Ma'am, merong teacher dito sa Basilan, siya yung humahad lang dun sa pagpandaya nila, kikidnapin namin." Sinabi ni dun sa Hello Dun sa Garci. tape mismo. Kikidnapin namin itong teacher na to. Sabi ni GMA sa other line, okay, sige. Ganun lang. Parang ganun ka, Ano na? Grabe yun no? Grabe yun. Na parang pinayagan ni GMA na kidnapin yung teacher sa Basilan. Okay, kidnapin mo. Take care. Aray ko. Ibang klase, no? Ibang klase, no? Kidnapin mo. Okay, take care. Good luck. Aray ko. Diba? Alam mo, pag nakikita ko si GMA, si Gloria, naalala ko yung bata ko Neck mo. Aray ko. Diba? Naalala niyo yung bata kayo? Pag inaasar kayo, ang pangit ng bahay nyo. Ang pangit ng bahay nyo. Diba? Nag-aasar kayo bata. Ay, ang pangit ng ulam nyo. Itlog lang ulam nyo. Kami adobo. Ano sasabihin mo? Neck mo. Aray ko.
Diba? Yung asarang bata eh. Nek mo, naalala ko si Gloria eh. Lantaran na. Lantaran. Okay, Tapos, okay. ando doon, dinidiscuss yung cheating operations. Alright. Grabe yun. At Okay. that's the very heart of our democracy. Pinagkait yung boto ng mga Pilipino para dito sa interest At nitong... that time. Thank you so much for sharing that. Oo. No, Yeah. this has been like very intriguing. Yes. Kumbaga part na naging history ng Pilipinas. But right now, Senator, we have more, current things that are happening and would like to ask you about that. Go ahead, Ms. Monica, DJ Monica. No, actually, before we go to yung the pressing issues now, I want to piggyback on kung magstay tayo just saglit lang. I want to piggyback on yung tanong mo kanina bago tayo nag-break. Yeah. Paano ka naka-survive? Kasi Ayun, ibalik oo, siya. kasi yung Oakwood, that's what led to the incarceration eh. Yung sinabi mo ikaw yung joker, so maybe that was one of your ways of surviving. How was it like and what were your alam mo na yung mga 'di ba usually pag Coping. ganyan, yung coping mechanisms mo, oo. How When- to survive a 7-year detention, sir? Right. So, ang ginawa since I was the mga magkakaklase kami yung tinitingala ng mga buong tropa. So, kami dapat yung pinakamatatag kasi pag nakita nila kaming weak, magko-collapse yung buong grupo. So, ang ginawa namin, we needed to establish a routine. Diyan sa kulungan, one thing I can say, the sooner na maka-establish ka ng routine, tapos kailangan meron kang exercise at kailangan sa gabi pagod ka, makakatulog ka. Then you go through the whole day. Again, mabilis yung araw once ma-establish mo yung routine mo. Exercise, tapos mag-basketball kami, then we meet, maraming, at tapos magbabasa ako ng libro. Kumaga, ganun yun. That's for myself. Ngayon, for my companions, kailangan yung recreational activities. Okay. And ang most effective way is yung visitation ng pamilya, mga kamag-anak. Dami rin Yun yung sakripisyo. nag-uplift ng spirit. Dami rin. Alam mo yan, ang mga hindi natin nalalaman kay Sentry. Yung, yung buhay niya nung kulungan eh. Hindi niya na-disclose sa atin eh. And nakaka-amaze po, no? Nakaka-amaze po yung gano'n na ngayon mo lang marirealize na nagsakripisyo siya eh. Nagsakripisyo siya sa noon. Ngayon lang po kasi natin na talagang tama siya kay Gloria eh. Ngayon lang natin na-realize tama yung ginawa niya kay Gloria. Dahil si Gloria hanggang ngayon, tignan nyo, nuknukan ng mga issue, nuknukan ng grabe ang mga ginawa para sa Pilipino, pahirap. Diba? So by making sure that we have that schedule, na divert yung attention. So meron kaming basketball tournaments, may doon sa may chess tournament pa nga kami, pati Games of the Yeah. Generals. Kumaga lahat yung you keep your mind Mind and busy. body sharp. Oo, At hindi tapos lang yan, partner, ha? Kasi 2007, you're still inside, right? Yeah, yeah. Nakakulong ka pa nun eh. Pero you decided kasi magkaroon na ng botohan ng pagiging senator. At ikaw ay nag-apply maging senator, ikaw ay nanalo. So Habang by the nasa time loob. na senator ka, nasa loob ka ng jail, you've been writing a lot of bills. So how did you do that? Yes. Running for a very big position in the country inside the jail facility, sir. It started with the decision ng grupo. Yung grupo kasi yung Magdalo. And by the way, we pronounce it Magdalo kasi Magdalo. kasi yung Magdalo kila Aguinaldo yun eh. Wala kaming connection doon. Gotcha. Para lang ma-differentiate yun ng tao. So kami sa Magdalo, nagdesisyon kami na ang gusto pa namin mag-serve sa taong bayan. And we wanted to know if the people would want us to serve them. So symbolically, by joining that race, malalaman namin yung sagot. Kaya ngayon, ako yung being the face of the group, ako yung spokesman, ako yung itinalaga. So sumali kami doon, lumahok. Ngayon ng time na yon, kung gugustuhin ng GMA administration na hindi ako pasalihin, kaya nilang gawin kasi pwede nilang i-block sa courts yung pagre-register ko, ganyan. Okay. Kaso gusto nilang sumali ako kasi once mag-apply ako, mag-file ako ng candidacy ko, matatanggal na ako sa serbisyo. So they wanted me out of the AFP. Kaya in-encourage. Tsaka confident naman sila na hindi yan mananalo. Oo, so okay. in fact, they wanted to have me declared as a nuisance candidate. Oo, but ang nangyari, nasama ako dun sa opposition slate. So by being in the slate, hindi na ako pwedeng ma-declare na nuisance candidate. So kumaga, may mga factors that helped me win. At Were you also campaigning sa mga fellow detainee mo, sir? Uy, iboto hindi, niyo ako. lahat kami, Oo, we were may unity ba sa loob ng we were jail? campaigning
as a unit, no? So 300 plus families nila, lahat friends and kumbaga, yun yung pinakang network. I started na yung buo ang pinakang Ay, makinarya. talagang may solid ano ka na, supporter ka na doon pa lang sa loob ng kulungan. And So the that's- AFP also, And the AFP as yung well, mga okay. retirees, kasi nakita nila that kung ano yung ginawa namin noon, kami man yung nagsasakripisyo na nakulong, pero ginawa namin yun para sa kanila. Kasi after noon, nagtaasan na yung sweldo, tapos binigyan na ng mga bagong equipment. Grabe, yung mga no? So kumbaga nabigyan na ng atensyon yung Alam mo, kailangan natin, presidente na to, tingin nyo. Ano? Ito kasi yung ano eh. Ito kasi yung ano eh. The making of a great leader. Aray ko. 'Di ba? Kasi dapat yung great leader po talaga may legacy na ginawa. Yun po importante. 'Di ba? So kay Trillanes nakikita natin ng ano eh, nakikita natin na siya ay karapat-dapat na mamuno hindi lang sa Senado, kundi sa buong bayan eh. Kasi yung mga sakripisyo niya po na binigay sa atin, na lately natin nare-realize, na-vindicated sa kanya, lately natin nare-realize na ito ay talagang para sa mamamayang Pilipino. And nakaka-amaze po. From Gloria to Duterte's, di ba? Ibang klase eh. Then to AJK, makikita mo yung ano, yung kung paano niya i-handle yung pagbibigay ng serbisyo para sa taong bayan. Na kapag nakikita niya na hindi akma, hindi sapat, hindi karapat-dapat ang trato ng isang leader para sa benepisyo ng taong bayan, umalma siya kay Gloria. Then maraming hindi naniwala at pinagbintangan siya na pangungudita lang. Pero after Gloria administration, nakita natin na totoo ang pinaglaban. Then dumating ang Duterte na una nag-oobserba lang siya, then in a later part, eto nga, kinalaban niya na at siniraan siya. And now, nakita rin po natin na umamin din po si Duterte na ginawa lang po, inimbento lang po ang mga bank accounts ni Mr. Trillanes dahil sa sobrang galit ni Digong. At pangalawa doon, nagresulta ng 30,000 EJK killing na ginawa niya, siya rin po ang lumaban at nagdemanda sa The Hague. Ibang klase po, 'di ba? Na hanggang ngayon, tinapos niya yung tatay, tatapusin niya ngayon ang anak. Uubusin niya. So, ako, feeling ko, ganito ang kinakailangan natin na maging presidente. Di ba? Ganito po ang kailangan natin maging presidente, isang Antonio Trillanes, na hindi po inisip yung sarili. Hindi niya nga inisip po yung pamilya eh. Hindi niya inisip. Inisip niya yung mas kapakanan ng taong bayan. Hindi lang in the short term, in the long run. Galing. Sandalo. Thank you so much for sharing that. Ang galing. You've been a senator for 6 years and another 6 years. Ano po nangyari after that 2 terms po? I would like to believe na nagawa ko yung aking tungkulin. Ang sinasabi, paging senador kasi, ano yan eh, 3 bagay yan eh. Una, kailangan maging legislator ka. So, nabigyan tayo ng parangal na may maraming naipasang Yes. batas. So, nagawa ko yon. Pangalawa is magiging boses ka of issues of national concern. I would like to believe nagawa ko rin yon. Then pangatlong function is yung oversight, yung tipong taga-check and balance ng mga pagkaabuso ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa lipunan. So yun, I believe, Okay. naging active din naman ako sa mga investigasyon. Ibang klase kasi from Yeah. nuisance candidate, di Diba? ba? From a so-called nuisance candidate to the senator with the most number of bills passed into law. Talagang out of Ang ina, gaganyanin-ganin yun si Trillanes, mga DDS, sa kanya galing yung 4-piece. Mga inutil. Ginaganyan si Trillanes, kayo yung number 1 beneficiary ng 4-piece, mga inutil kayo, mga DDS. Aray ko. Oh. Yung 4-piece, kayo nakikinabang dyan, mga inutil. Inaaway yung Trillanes,
Siya nag-author noon. Aray ko. Ang daming ginawang batas nito kaya sa mga iniidolo yung mga senador na demonyo. Aray ko. 1,490 bills. Ang dami niyang and naipasa. resolutions. 1,490 bills. Putek ko. 98 were passed into ibang klase. Alin dito, sir, sa palagay ninyo, ang pinakamahalaga o importante na bill na naipasa nyo? For my specific yung background kung bakit ako nagsimula ng Oakwood kasi mga reklamo namin sa AFP, 'di ba, na hindi mababasweldo ganoon. So yung mga ginawa ko na bills doon, una, yung pagpataas ng sweldo nila, no? Sweldo at pension ng sundalo, police, teachers, iba-iba. So pangalawa doon, pati yung subsistence allowance ng mga sundalo, no, uniform personnel. Yun ang unang kong tinutukan na ipasa yon. Tapos yung AFP modernization law. Dahil noon nga luma yung mga gamit ng AFP. Because of this law, ito bago na yung mga barko, bago na yung mga eroplano. So kumbaga yung primary reason ko bakit ako pumasok ay yun muna ang tinutukan. Then eventually pangkalahatan na. So yun nga, from yung government employees, pagpataas ng sweldo, then yung 4-piece law, Yes. yung tulong sa mga mahihirap. yes. Yan, kami ni Senator Laila De Lima ang dyan, nagpartner para maipasa yan. Yes, sir. So, marami pa. Tapos yung mga reforms sa AFP, sa bureaucracy, Okay, so- anti-corruption, maraming You have a lot of accomplishments, sir. Ano yung, since you've mentioned about the 4Ps, what for you is Oh. the most ideal direction ng 4Ps moving forward? Oh, ngayon ito, kailangan i-expand yung program. Yeah, Ang- 4-piece. Kita nyo? Mga DDS. Siya ang nagmamahal sa talaga sa inyo. Tanga. Hindi nyo ba na-realize yun? Si Trillanes ang nagmamahal sa inyo, mga DDS. Siya ang nag-intindi ng 4-piece. Kaya meron kayo natatanggap, mga DDS. Si Digong, gusto kayong patayin. Siya, inintindi kayo, tapos siya kanya pa kayo galit. Aray ko. Oh. Si Trillanes, dala-dala sa inyo, pera. Si Digong, dala-dala sa inyo, kwarta. Aray ko. Ha? Si Digong, dala-dala sa inyo, hindi pala kwarta, bala. Aray ko. Bala. Si Trillanes, dala-dala sa inyo, pera para meron kayong maibuhay. Si Digong, bala ang dinala sa inyo, sentido, tama, men. Aray ko. Hindi nyo alam yon. Ganyan ang kasi mga DDS sa pagkabobo at lugaw na utak nyo, luga. Pakinabang lang gusto nyo. Aray ko. Alam ko yung kritisismo dito, sinasabi ng mga may kaya sa buhay na nasasanay daw yung mga parang dole outs, parang nag-encourage ng katamaran. Hindi naman. Kasi ito, talagang kapos eh. Yung mga walang-wala talaga. mahihirap na pamilya, kapos yung kita nila. At nagpapaaral sila. So ito, habang nagpapaaral ka, kahit papaano na-offset nung gobyerno yung gastos mo sa pagpapaaral. So, yun naman. Pagka naman nakatapos yung mga bata, magiging productive That members sila ng helps to lipunan. the Yes. Philippines. O yung mga Oh. basher dyan na nambabash kay Sentry, pero Oh. nakinabang naman po tayo sa 4Ps. Kita mo, sabi, yung mga basher dyan sa mga 4-piece, putang ina nyo. Aray ko. Yung 4-piece, may pinagraduate na yan. Yung 4-piece, may pinagraduate, may pina-scholar na yan, may pinatapos na yan. Mga DDS, sarap buhay. Tingnan nyo, ayaw nyo magtrabaho. Aray ko. Yes. 4-piece, sandali, pagkitin natin ibig sabihin ng 4-piece ha. Dali lang, kasi iba hindi naman alam kung ano yun. no? Okay, 4-piece, 4 papas, Pantawid Pamilyang Pilipino program. So the basis is to reduce poverty po, pero you are in connection with the DSWD, with NEDA, and Department of Education. Yes. Tama po ba? Opo, The opo. partnership. Yan. So para i-encourage yung mga magulang pag-aralin nila yung mga bata. Kailan po nag-start yan? Thank you for clarifying. 2007 ba? Nung panahon ni President Aquino, ang executive program ito. Pero nilegislate natin para kahit sino na yung presidente, hindi na matanggal yung Galing, programa. no? Yan po yun. Thank you for sharing that. Sir, kanina, sabi ko sa'yo, yung first impression ko sa'yo, sabi ko, para kang bato. I think si DJ Monica may tanong siya, related dyan. Go for it, DJ Monica. We've been waiting for that question. Talaga lang, ha? Okay, ito, let's go. hot topic to, di ba? Yan, ito Paano na. nyo tinitignan ng accountability? Speaking of bato,
ni Senator De La Rosa sa mga isyung may kinalaman sa war on drugs? Yan. Yan ay pinipursue natin. Gaya nung palagi ko sinasabi, 2017 pa lang ay nagdesisyon na yung grupo namin na mag-file ng case sa ICC dahil protektado ni Duterte yung mga alagad niya nung panahon na yun eh. Yung walang government agency nag-iimbestiga nito, yung kumaga to make these people accountable kasi siya mismo kasama, no? Yes. So, kaya doon namin dinala. Kaya hanggang ngayon, tinutulungan namin yung ICC magkaalap ng ebidensya, testigo para mapanagot yung mga mastermind at mga principal actors nung war on drugs, yung extrajudicial killings na nagdulot ng libo-libong pagkamatay ng mga Pilipino. Ayan. Thank you for sharing that. Doc Lulu, I think you also have something to ask. Siguro, Sentry, sa gitna ng mga umiinit na usaping impeachments, ano ang dapat na pamantayan ng publiko sa paghusga kung ito ba ay legitimate na process or political weaponization? Impeachments. Ultimately, ang magiging batayan dyan ng mga kababayan natin is yung ebidensya. Kasi makikita nila mismo dito kung inimbento lang ba yung mga ebidensya, gawa-gawa lang. Kasi sabay-sabay tayong mapapanood yung paglabas ng ebidensya. Yung mga senator judges, yung media, at yung mga nanonood ng mga live stream ninyo, tsaka yung live broadcast. Makikita natin sabay-sabay. So alam natin, marunong tayong humusga kung ano yung Mag-analyze. totoo at hindi, Yes. at kung ano yung tama at mali. Thank you so much, Senator, for sharing that. Now, regarding the military naman, sir, dahil sa, syempre, patuloy yung harassment pa din sa China, no, ng China sa Pilipinas. What do you think? Are we getting stronger or are we getting weaker in terms of the military posture ng bansa natin, sir? We're definitely getting stronger. Are And we? not only dun sa mga modern equipment natin. Kasi talagang no match tayo dun sa equipment ng China. But at least itong ginagawa natin, we are going out there with a certain level of confidence na hindi ka naman basta-basta wawalisin lang. No? At bukod pa riyan, yung ating posture by strengthening our ties with our allies, no? Okay. Sa US, Japan, Korea, sa Australia and EU. So marami na tayong katulong dito. So in Alright. that sense, lumalakas yung postura natin dyan. All right, sir. And do you honestly deeply believe that when that time comes, that the U.S. will protect the Philippines against that country? Ang kuha natin dito is deterrence. Okay. We are hoping na pag nakita nilang nandiyan may mga puwersa ng iba't ibang mga bansa na tutulong sa atin, eh hindi na gawin ng China. Kumaga yan yung mas Galing, maganda no? kaysa magkaalaman sa gera na. Okay. So, Deterrent. yun. Galing talaga ni Sentry. Ayan po si Sentry, ha. Ito po ay yung mga hindi na pag-uusapan sa isang Trillanes. Ganda po ng topic, no? Ito po yung the other side of Senator Trillanes kasi lagi na lang po natin nakikita yung warrior side ni Sentry. Pero yung soft side niya, yung mga nagawa niya, hindi natin nakikita eh. So dito po, nakikita natin at narinig po natin ang mga batas na nagawa niya, mga istorya sa likod ng pagkakulong niya. Napakaganda po, no? Kaya para sa akin po, para sa akin, ito, the best, to. Pwede po natin isalpak to bilang presidente. Para sa akin lang naman, kung tatakbo siya. 'Di ba? Para sa akin, mananalo to eh. Pero malaman po natin yan at syempre tayo, susuportahan po natin yan. 'Di ba?
limbat, mga salba